Noong panahon ni Noah, dito po ako magsisimula, ay alam po natin lahat na gumawa po siya ng arko. Pero before that, bago siya gumawa ng arko, syempre nakatanggap muna siya ng salita mula sa Panginoon. He was told by God to build an ark. Pero at that time, if we will look at it closely, hindi po niya kailangan pa yung ark. Okay? Sinabi sa kanya na gumawa siya ng ark, pero at that time, wala sa hinuha niya na may paggagamitan siya ng ark. Okay? During that time, according to the Bible, ay hindi pa sila nakaka-experience ng flood. Okay? Pero, when he received the word of God, kahit na hindi pa niya kailangan iyon, yung arko, ginawa niya yun. Okay? Ibig sabihin, there was a preparation on his part. Wala pa yung flood, pero ginawa na niya yung ark. Sabi sa Hebrews 11 and verse 7a, by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, okay, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household. Di na siya nag-antay kahit umambon man lang bago pa siya kumilos. Kahit hindi pa niya nakikita yung baha o yung flood yung panahon na yun, kasi ang sabi sa atin doon sa binasa natin, he was warned of things not yet seen, okay? Pero still, he did his preparation. And what was the preparation? It was the building of the ark. The ark that saved not only his life, but the lives of his family and the many animals as well. Nakasama doon sa arkong yun. During the time of Joseph in Egypt, we all know that before the 7 years of famine, okay, sa hindi po nakakaalam, meron pong 7 years, okay, 7 years of fruitfulness muna, okay, they have plenty, they had great plenty ng supplies for 7 years, and after 7 years, alam nila na magkakaroon ng famine. Ibig sabihin, there was much in the land, okay, before the famine. Madami silang pagkain, masagana ang kanilang buhay. Pero dahil alam nilang magkakaroon ng 7 taon na tagutom, pagkatapos ng 7 taon na kasaganahan, they prepared for it. Di sila nag-aksaya ng mga supplies nila dahil nung time na yon masagana sila. Instead, they save for the future. Because they prepared for their future, they were able to survive the famine o yung tagtuyot. Okay? And in these 2 examples, both Noah and Joseph, si Joseph through the Pharaoh, kay Pharaoh kasi ibinigay yung dream, pero kay Joseph ibinigay yung interpretation ng dream. So both of them receive a revelation from God. And they both acted on it. Okay? They received the word, the revelation from God, pero hindi lang yun natapos doon. They acted on it, on that revelation. Sabi nga natin kanina, they both prepared for the coming situation. Si Noah, nag-prepare siya for the flood. Si Joseph, he was tasked to prepare for the famine. Okay? Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na to? Nung tayo po ay nasa kalagitnaan ng pandemic, ng pandemyang nararanasan natin na hanggang ngayon ay nandito, lagi ko pong sinasabi sa mga tinuturuan namin sa Bible study or sa discipleships na may gagawin ng Panginoon right after this pandemic. Naniniwala po ba kayo doon na may gagawin ng Panginoon after this is all over? Amen. May gagawin po ang Panginoon. Of course, madami nang ginawa si Lord during the pandemic. Tama. Madami na siyang ginawa. Nakita natin yung provision ni Lord. Nakita natin yung protection ni Lord. Nakita natin yung pagkilos ni Lord sa buhay natin. Di ba? Sino yung napasok dito sa mga bahay nila? And yet, lalo pang naging intimate yung relationship nila kay Lord. Di ba? Nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon dun sa mga minamahal natin sa buhay na before hindi sila tumatawag sa Panginoon. It was because of the pandemic. Okay, natuto silang tumawag sa Panginoon. Pero what I'm talking about or what I'm saying is yung malaking pagkilos ng Panginoon after this pandemic is over. Yun po ang
pinaniniwalaan ko sa puso ko. And I've heard many other messages na ibinibigay sa atin na indeed they are expecting something great, something big after this pandemic is over. May malaking gagawin si Lord, and I hope na di lang tayo magiging saksi sa lahat ng ito, kundi nawa ang bawat isa sa atin ay magiging kabahagi ng malaking pagkilos ng Panginoon na gagawin niya sa darating na panahon. Amen po ba doon? Hindi lang tayo magiging witness, but we will be a part of it. Okay? Ang tanong, anong preparation ang ginagawa natin? Kung alam natin sa puso natin na may gagawin si Lord, ano ang ginagawa nating preparation? When God revealed to Noah na may gagawin siya, Noah responded by making an ark. When God revealed to Joseph na may gagawin siya, he responded by preparing for the famine. Again, tayo po, if we truly know that God will do great things sa mga nalalapit ng panahon, how are we preparing? Okay? Lagi kong sinasabi, ma-excite kayo after this kasi may gagawin si Lord. Actually, unti-unti na nating na-witness. Unti-unti na. If you will look around, if you witness this church before the pandemic, okay? Unti-unti na nakikita natin na may ginagawa ang Panginoon. Pero hindi lang iyan yun. Okay? But, again, what is the question for us? How are we preparing? Paano tayo magagamit ni God kung di tayo nagpre-prepare? Okay? Paano tayo makapaglilingkod sa Panginoon kung hindi natin inihahanda ang ating mga sarili? Last Friday po hanggang kahapon ay nagkaroon kami ng leadership ang leadership ng church na ito ng ating annual church planning. Okay? Yearly nagplano po tayo kung hindi nyo pa alam. Last Friday and kahapon we had the annual planning or church planning. At kung kayo po ay part na ng church na ito for many years, you may already know na every year may ipinapanalangin po tayong team. Okay? Team for the year. Doon kasi nakaangkla ang magiging direction ng church sa buong taon. Kaya napaka-importante na makarinig mula sa Panginoon ang ating pastor, ang ating mga leaders ng church na ito kung anong direksyon ang tatahakin ng simbahan every year or taon-taon. And for this year, ibinigay po ni Lord sa ating simbahan ay matatagpuan sa Isaiah chapter 54 verses 2 hanggang 4. Babasahin ko po yun. Isaiah 54 verses 2 hanggang 4. Sabi doon, enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes, for you shall stand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make desolate sites or cities inhabited. Do not fear, for you will not be ashamed, neither be disgraced, for you will not be put to shame. For you will forget the shame of your youth, and will not remember the reproach of your widowhood anymore. Now, hindi ko po i-discuss to ng buo, yung verses 2 hanggang 4. Hinati-hati po kasi yung mga verses na yon so that magkakaroon tayo ng monthly themes. And for the month of January, ang theme po natin ay, yung makikita nyo sa unang-una, enlarge the place of your tent. Okay? Enlarge the place of your tent. So this is the Lord telling us that we have to enlarge our tent. The Lord is somewhat telling us to enlarge our church. Okay? To enlarge means to increase, to expand, to extend, or to grow. Okay? Pag sinabi nating enlarge, pwedeng sabihin na nag-increase, nag-expand, nag-extend, or nag-grow. It's all synonymous. At paano natin i-enlarge ang church?
remember that we are the church. Okay? We are the church. Tayong mga tao na nasa loob ng simbahan, tayo mismo ang church. Ibig sabihin, para ma-enlarge natin ang church, kailangang ma-enlarge or mag-grow tayo. Okay? Kailangang mag-grow ni Audrey, kailangang mag-grow ni Pastor, kailangan mag-grow ni Jenny, ni Cherry, kailangan mag-grow ni Pastor Baying, kailangan mag-grow ni Erna, ni Lisa, at kailangan nyong mag-grow bawat isa. Lahat kayo. Okay? Pag nag-enlarge or nag-grow ang bawat isa sa atin, doon ma-enlarge ang ating simbahan. We need to grow, and I would say that since God gave this team through His Word in Isaiah 54, this is somewhat a command to us that each one of you should grow, should enlarge. Yung pong team natin na enlarge the place of your tent for January ay hindi po ito nanggaling kay pastor o kanino mang leader ng simbahang ito. Ito po ay nanggaling sa mismong Panginoon. Ang Panginoon po ang mismong nagsabi, nagbigay, nag-reveal ng mga words na ito. And so God is telling each one of us, because this is for the church, to grow, to enlarge, magpakalago tayo sa Panginoon. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umpisa ng 2021. Happy New Year! Pag tinignan po natin ang umpisa ng Isaiah 54, yung pong verse 1, makikita natin doon na it's talking about barrenness o yung pagiging baog sa Tagalog o yung kawalan ng kakayahang magkaanak. Ibig sabihin, pag barren ka, unfruitful ka, di ka namumunga. Okay? And come to think of it, ganun ang naging sitwasyon natin ng maraming months. Okay, the last months na tayo ay naka-quarantine sa loob ng ating bahay o ng ating mga tahanan. We were somewhat unfruitful spiritually. Kasi hindi tayo makalabas, binawalan tayong lumabas, binawalan tayong makipag-interact. Okay? Paano ka mag-share? Bawal kang lumapit. Tapos may mask ka na, may face shield ka pa. Tapos, lumabas ka lang daw pag may bibilin ka, okay? Di pwedeng makipagtsikahan sa labas. Kaya, yung mga ginagawa natin before, hindi natin nagawa. And we were somehow, okay, barren at that time. Pero dun sa binasa natin kanina, sa verses 2 hanggang 4, or particularly sa verse 3, in chapter 54 ng Isaiah, may mga sinasabi doon ang Panginoon about expanding to the left and to the right, about inheriting the nations, about making the desolate cities inhabited. Ibig sabihin, despite the time of barrenness na nagkaroon tayo, God is now telling us that there will be fruitfulness in the coming months. Amen? Amen. Again, makikita po natin dito na indeed, may malaking gagawin si Lord sa mga darating na panahon. Okay, this is a confirmation from the Lord na indeed may gagawin siya if you will look at the following verses. But first things first, God is telling us that we have to grow in Him. Kasi sabi niya, we have to enlarge. Okay? Before the promise of fruitfulness, God is telling each one of us that we need to enlarge ourselves. We have to enlarge the church. We are, sabi natin, laging sinasabi natin, we are like vessels. Tama. And we have to enlarge our vessel. Okay, God is not telling us that He will make us grow. Okay, take note of this. God is not telling us that He will make us grow. Sabi ko nga kanina, God is commanding or He is directing us to grow. Naintindihan niyo po ba yon?
Hindi sinabi ng Panginoon na palalaguin, palalawakin, palalakihin kita. Ang sabi niya, enlarge your tent. Ikaw ang mag-enlarge sa sarili mo. You have to do your part. Inuutusan po tayo ng Panginoon na lumago. And again, just as Noah and Joseph responded to the command of God, God also wants you to respond to His words right now. Okay? Isang buwan lang po itong team na to. Isang buwan lang ang binibigay sa inyo ng Panginoon para lumago. Okay? We are almost in the end times. Diba? Sabi nga sa atin, malapit na. Pero wala pa. Okay? So, hindi na tayo pwedeng magpa-banjing-banjing. 12 years old pa lang ako. Pag 30 na ako, saka ako mag-ano. No! We can never tell the times. Baka biglang dumating si Lord. Okay? Kaya, we have to make everything fast. Madaliin natin. Okay? Huwag na tayong magpa-intay-intay pa. Dahil at the end of it all, lahat tayo harap sa Panginoon. Na-imagine niyo ba yun? Ano kayong itsura niyo sa harap ni Lord? Kasi kitang-kita ng Panginoon kung ano tayo, kung sino tayo, kung anong meron tayo, kung anong ginawa natin. Ano kaya ang makikita ng Panginoon pag humarap tayo? Pero still, the grace and mercy of the Lord is still here. Binibigyan pa niya tayo ng time, okay? Para kumilos, para gawin yung part natin. Kasi si God, He did His part more than His part. Okay? Na-extend na nga yung mercy sa atin. The fact that we are all here, breathing. Okay? The fact na nawalan lahat tayo ng pagkakakitaan or at least nasa loob tayo ng bahay, hindi tayo makapagtrabaho. Pero madami pa rin sa atin ang lumusog. Diba? Ibig sabihin, grace ni God yun. And don't take the grace of God for granted. Kasi kahit iyan, ipagsusulit natin sa Panginoon. Anong ginawa mo? Sa binigay ko sa iyong grasya. Okay? Ngayon parang baliwala. Parang hindi big deal. Pero by the time na humarap tayo sa Panginoon, even the grace na binibigay niya sa atin, ay pagsusulit natin. Okay? Pero when we are striving, di ba, lagi ko nga sinasabi ko sa pagba-Bible study, pag may ginagawa ka, kaya pag Christian ka, totoo, sa puso mo, sabi ng Panginoon, di ka na for hell, for heaven ka na. So, wala kang dapat ikatakot. Okay? The point is, kung totoo, sa puso mo ang ginagawa mo. Okay? Meron daw dalawang mangangaso, hunter. So, para makarating sila ng mabilis sa gitna ng gubat, na paghahuntingan nila, pinangangasuhan nila, nag-hire sila ng isang maliit na eroplano. Yearly lang naman nila ito ginagawa every year. So, nag-hire sila ng maliit na eroplano kasi dalawa lang naman sila to bring them dun sa gitna ng gubat. So, hinatid sila ng piloto doon sa lugar. At ang usapan nila ay babalikan sila ng piloto sa bandang hapon after nilang mangaso or mag-hunting. So, sa kanilang pangangaso, nakahuli sila ng 6 na usa. Okay? 6. Wow, ang dami, di ba? Kasi isang araw lang yun, pero 6 na usa ang kanilang nahuli. Pero nung dumating yung piloto, ang problema, ayaw niyang isa kayong 6. Kasi masyadong maliit yung plane. So, sabi niya hanggang 4 lang. Yung 2, pakawalan niyo na yan. O 4 kayo, tapos 4 yung usa, tapos 2 kayo, 6 kayo. So, pero ayaw pumayag ng 2 na hunter. Kasi, sayang nga naman, pinaghirapan nila yun.
So dahil doon, nagtalo sila na nagtalo kung sinong masusunod. And eventually, sabi ng isang mangangaso, isa dun sa dalawa, sabi niya, bakit ayaw mong isa kayo itong 6 naming usa? Last year, ikaw rin ang hinire namin. Last year, yan ding eroplanong yan ang gamit mo. Wala namang pinagkaiba. Pero pumayag ka na isa kayong 6. So napaisip yung piloto. Sabi niya, o nga no. E di pumayag siya, wala na siyang nagawa. Isinakay niya yung 6 na usa plus yung 2 hunter. So, pag take off nila, hindi pa sila mataas, e di medyo mahaba yung kanilang, anong tawag doon? yung pinaka-wave. Hindi, yung wave para umakyat. Yung pinaka-pathway, may tawag doon, di ba? Ayun, medyo mahaba. So, pag angat nila ng konti, hindi pa sila masyadong malayo at di pa sila masyadong nakakangat, nag-crash yung eroplano. Okay? Nag-crash yung eroplano kasi hindi niya talaga kaya palang 6 na usa sa 2 tao. So, pag-crash ng eroplano, dahil mababa lang naman binaksa kanila, nakatayo pa yung dalawa. Tapos naghanapan sila. Nung nakita na sila, sabi ng isa, alam mo ba kung nasa na tayo? Sabi ng kausap niya, alam ko to. Kasi ito rin yung pinagbaksakan natin last year. Ibig sabihin pala, ipinilit rin nila last year na 6 yung isasakay nila at bumaksak sila. At this year, yun na naman ang ginawa nila, kaya bumaksak na naman sila. And what is the lesson that we can get there as Christians? Sabi doon, pagka daw paulit-ulit yung ginagawa mo at nag-expect ka na may mababago sa iyo, isa ka daw hangal. You're a fool. If you're doing things na paulit-ulit ka lang and you're expecting something that is better or a better result or new result, ibig sabihin niloloko mo ang sarili mo. Pag in-apply natin sa loob ng simbahan, huwag nating iisipin na lalago tayo bilang Kristiyano kung paulit-ulit lang naman yung ginagawa natin. Okay po ba tayo doon? You have to do something else. You have to sacrifice something in your life. Dapat may madagdagan. Okay? Kung dati puro service lang kayo, dagdagan nyo naman. Okay? Sabi kasi ng Panginoon, enlarge the place of your tent. So, this is God's way of telling the barren woman sa Biblia. Sabi doon, barren woman, and speaks of Israel. This is after or during the captivity, or after or during. So, Isaiah 54, to prepare a place by enlarging it. So, bakit kailangan i-enlarge yung tent? Barren naman yung woman. Kasi, ang sabi niya, di ba sabi niya, sabi natin, ang barren, hindi naman manganganak. Pero bakit kailangan pang palakihin ng tent? During that time po, ang mga Israelita ay nakatira sa mga tolda. Okay? Sa mga tent. Kaya ang pinapalakihan ay tent. So, bakit kaya kailangan pa? Kasi pag tinignan natin ng verse 1, ang sabi doon, for more are the children of the desolate than the children of the married woman. Okay, sa Tagalog po, ang sabi ng Panginoon sa kanila, at ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Ulitin ko po, magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa. This is the same promise that God is giving our church. There will be many children that will flock this church. Pero the question is, can the church accommodate them? And I'm not talking about the physical church, kasi laki ng church natin, pwede tayo magpalagay ng tent dyan, pagka madami na. Okay? In the natural, saan titira ang madaming anak kung di kasya sa maliit na tolda? Yun po yung sinasabi sa atin doon. So, kailangan para ma-accommodate
ang lahat ng magiging anak mo, you have to somehow enlarge the tent kasi hindi naman pwede na magsiksikan kayo. Okay? Hindi yung ideal for a big family. Although nakikita natin na nangyayari ngayon yun. Pero ideally, hindi yun maganda. Okay? You have to enlarge the tent. Sa spiritual, God is telling us, sino mag-aaruga sa mga dadalhin ng Panginoon sa loob ng simbahang ito kung madami sa atin ay di man lang makapag-share ng word ni God. Sino mag-aaruga sa kanila kung ikaw mismo na nasa loob ng simbahang ito ay sinusubuan pa ng spiritual food ng mga leaders ng church na ito? Kung 10 po ang anak ko, pero 2 lang ang anak ko, kunyari lang 10 ang aking anak, at lahat sila ay baby, mahirapan akong pakainin yun ng sabay-sabay, di ba? Kung lahat sila susubuan ko. Na-imagine nyo ba yun? Nanganak yung asawa ko, 10 agad ang anak. Pakakainin ko sila araw-araw, 3 times a day. Kasi hindi pa naman sila marunong kumain. Lahat yun susubuan ko. Mahirap yun para sa magulang. Di ba? Pero, kung 10 ang anak ko, pero madami sa kanila ay malaki na, ibig sabihin, hindi na burden sa akin yun. Bakit? Kasi yung malalaking mga anak, pwede na nila akong tulungan. Naintindihan niyo po ba yun? Okay? Pwede na silang mag-alaga. Makakatulong na sila sa akin. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon ay lumago muna tayo dito. That's why He's asking us to enlarge. Okay? To grow. Para pagdating ng mga tao, ang bawat isa sa inyo ay kasama, kasali, katulong ng bawat leader na nandito. Gusto niya na lumaki muna tayo para makatulong tayo sa mga tatay at nanay ng simbahang ito. Okay? Gusto niya matuto muna tayong mag-alaga ng iba. Then God will give us His promises of expanding to the left and to the right, of inheriting the nations, of making the desolate cities inhabited, and so on and so forth. Pag may binigay na word si God, surely mangyayari yun. Amen po ba? Pero may requirement. And the requirement is, you have to grow. So, enlarge natin yung mga sarili natin. Gusto ng Panginoon, somehow, maging elastic ka. Alam niyo po ba yung elastic, stretchable? So, dapat medyo stretchable tayo kasi gusto niya na mas madami siyang mailagay sa iyo. Again, di ba para tayong mga vessel? Lagi kong ginagawang example, yung intestines. Yung ating intestine, yung pinaglalagyan natin pag tayo ay kumakain. Di ba? Kasi bakit yung iba, mas malaki yung tiyan nila? Excuse me po. Saka yung iba, mas maliit. Di ba bakit? Bakit yung iba? Ang dami nang nakain. Di ba? Pero nakita mo, bumabalik pa rin sa table para kumuha pa rin. Wow, bakit? Pero yung iba, ang liit lang, di ba rutina na ganito lang ang kinuha, pinigay pa yung ulam. Di ba? Kasi parang masusuka na siya. Bakit ganun? Okay. Kung halimbawa, pareho lang naman kayong 5'5". Wow, bakit yung isa, pang 6'10" yung tiyan? Yung isa pang 5'5" lang talaga. Diba? Bakit ganon? So, the reason is, kasi kayang mag-adapt ng intestine natin sa dami ng kinakain natin. Tama? Kahit konti ka lang kumain, kung konti ka lang kumain, di masasanay ang tiyan mo sa madaming laman. Kasi nag-a-adapt siya. Kung madami kang kumain, mag-a-adapt yung tiyan mo, mag-a-adapt yung tiyan mo dun sa dami ng kinakain mo. Masasanay siyang ganun. Tama. Pag nag-diet ka, halimbawa, medyo chubby ka, tapos naisipan mo mag-diet.
in a few weeks, makikita mo, pagkakain mo, parang masusuka ka na. Bakit? Kasi nag-a-adapt na yung tiyan mo. Okay? So, the same thing is very true sa atin spiritually. Kung konti ka lang kumain in the spiritual, konti rin lang ang laman ng spiritual tummy mo. Okay? Pero kung sasanayin mo kumakain ng madami spiritually, mag-adapt din ang spiritual tummy mo. Ngayon, nakukuha niyo po ba ang gusto kong sabihin? And because what you're eating is spiritually healthy, ibig sabihin, you will grow faster spiritually. At iyan ang gusto ng Panginoon ngayon, di ba? Iyan ang sinasabi ni Lord ngayon. That we are to enlarge, we are to grow. So, paano ka lalaki? In the natural, kain tayo ng kain, di ba? In the spiritual, that's very true. Don't expect na you will grow. Okay? Hindi ka naman kumakain. Naghihintay ka lang ng kutsara ng cell leader mo. Yung cell leader mo, 10 cell group ang hawak. Kasi nga, kailangan na ng ibang cell leader. 4 na taon ka nang pinapakain. Hindi ka pa rin nagiging cell leader. So, we have to eat more. Okay? Pero kung pinapakain mo sa espiritu mo ay puro chismis, puro worldly songs, telenovela, o anumang mga babasahin at panoorin na hindi maganda, para ka lang kumakain ng junk food. Feeling mo, busog ka, pero walang pinakinabangan ang katawan mo. Okay? So we have to know or we have to choose kung anong ipapasok natin sa mata natin, sa tenga natin, sa isip natin. Kasi diretso yan sa puso natin. Okay? Sabi sa atin, hindi ko alam kung sino may sabi nun, pero lagi kong naririnig, we are what we eat. Diba? O bakit halimbawa, si Pedro, sasabihin mo, yung kababata natin, si Pedro, ang bata pa, na-stroke na. Bakit? Ay, kasi mahilig sa sa lechon. Diba? Kasi kung anong kinakain mo, yun ka. Kung tingnan ng asawa ko, yan ang tagapigil ko kung anong kakainin ko. So, we have to choose kung ano yung kinakain natin spiritually. Okay? Para masunod natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. And God is asking us na maging elastic tayo. Pagka meron ka daw water bottle, okay? Halimbawa, yung water bottle na ganun, okay? O kaya yung mga sports bottle o kung anumang klaseng bottle yan, na 1 liter or half liter, 500 ml, okay? Tapos meron kang lobo. Yung water bottle mo, walang laman. Tapos yung lobo mo, walang hangin. Anong mas malaki, yung water bottle o yung lobo? Pag pinagtabi mo siya, anong mas malaki? Yung water bottle o yung lobo? Yung water bottle, di ba? Mas malaki yun kasi karamihan sa water bottle, upright siya. I mean, yung straight na mataas, di ba? Ang lobo, pag tinanggalan mo ng hangin yan, mga gaganyan lang yan. Di ba? Pero subukan mong lagyan ng tubig yung dalawa. Anong mas madaming ilalaman? Mas madaming ilalaman yung balon. Bakit? Kasi stretchable siya. Okay? Bakit natin sinasabi ito? Again, kasi we need to have the ability to be stretched by God. Okay? Kung hanggang saan man tayo stretch ng Panginoon, dapat i-allow lang natin siya. Huwag tayong mag-resist. Huwag nating limitahan ang sarili natin. Okay? Na, Lord, sige, pupunta na ako sa church, pero Sunday service lang, ha? FYI, madami po activity ang church, hindi lang Sunday service. Okay?
Huwag nating buksan ang Bible natin tuwing nandyan lang si cell leader at magba-Bible study tayo. O kaya paglinggo, at umakyat si pastor dito, sasabihin niya, okay, let's read our Bible in ganyan. Saka mo lang bubuksan ang Bible mo. Okay? Pwede pong buksan yan araw-araw, oras-oras. Walang sinabi sa 10 Commandments na linggo lang bubuksan ang Biblia. Okay? Huwag nating limitahan ang sarili natin sa pakikinig lang sa mga nagtuturo sa atin kasi pwede rin naman tayo mag-share. Kung patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon, pwede rin tayong magturo at makasama namin. Okay, in the leadership, or baka maging pastor ka pa o pastora balang araw. If you will continuously grow, huwag nating limitahan si God. Maging flexible tayo, maging willing tayo na ma-stretch. Okay? Malis tayo dun sa comfort zone natin. Okay, kaya minsan ayaw natin maging involved Kasi ayaw natin ng discomfort. Okay? Lalo na, halimbawa, nagtrabaho ka na, 8 to 5. Tapos sasabihin pa ni pastor, may meeting tayo. Kaya sasabihin, ayoko na sa leadership. Sabihin, ang mga leaders, required umattend ng lahat ng gawain. Ayoko na maging leader. Pagod na ako sa trabaho ko Huwag tayong mag-resist. Pag gusto tayong stretch ng Panginoon, umalis tayo dun sa comfort zone natin at huwag nating hayaan na yung sarili natin ang masusunod sa kung anong gagawin natin at kung ano ang hindi natin gagawin. Okay? Kristiyano ka, ibig sabihin follower ka ng Panginoong Jesus. Kung ikaw yung follower, ikaw ang susunod. Hindi ikaw ang masusunod. Amen ba? Mag-amen kayong lahat. Kung follower kayo ng Panginoon, mag-amen kayo. Amen. Yan. Narinig kayo ni Lord. Okay. Sabi niyo, ang daming may favorite sa the Lord is my shepherd. Ano bang karakter ng sheep? Sunod lang yan ng sunod. Walang sariling bait. Okay? Di ba, lagi niyang sinasabi sa atin, pag bumaksak yan, di yan makakatayo ng sarili niya. Kasi talagang nakaasa siya sa kanyang shepherd. So, ganun din po dapat tayo. Sabi ng Panginoon sa Mark 2 and verse 22, and no one puts new wineskin into old wineskins, or else the new wine bursts the wineskins. The wine is spilled, and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins. So, may bagong pagkilos na ginagawa ang Panginoon sa simbahang ito. Kung hindi niyo pa nararamdaman, sinasabi ko na sa inyo. May bagong pagkilos na ginagawa ang Panginoon sa ating simbahan. Pero sabi niya, yung daw lumang sisidlan ng wine, di na daw pwedeng lagyan yon ng bagong wine. Bakit? Again, it's an issue on its elasticity. Okay? Dahil di na elastic yung luma, di niya kayang tumanggap ng madaming bagong wine. Kasi puputok na siya. Okay? Hindi na natin pwedeng ipilit yung mga bago. Kung may bagong ipapagawa sa atin ng Panginoon, pero ayaw mo namang sumunod sa Kanya ng tuluyan, para kang old wineskin, ayaw mo kasing mag-adapt sa bagong pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Minsan, pag ini-stretch tayo ng Panginoon, masakit yun. Diba? Pag ini-stretch ka, in the natural, medyo masakit yun. Imaginein mo na lang kung halimbawa, may 4 na tao na humihila sa'yo. 2 sa kamay, 2 sa paa, tapos hihilahin ka.
I-stretch ka, ihilahin ka in different directions. Masakit yun, di ba? So, kung gusto natin lumago sa Panginoon, dapat kahit na may mga times na masasaktan tayo, mahihirapan tayo, dapat tuloy lang tayo. Susunod lang tayo sa Panginoon. Kung may mga time na kailangan nating may i-give up tayo for God, then so be it. Okay? Dapat alam natin kung anong mas importante bilang Kristiyano tayo. Dapat alam natin na kung ano yung pangwalang hanggan. Ano yung madadala natin for eternity. Okay? May gawain ka sa church, pinili mo pa ang barkada mo. Dapat may reward ka na kay Lord. Pero hindi, pinili mo ang barkada mo. Dapat may eternal perspective ka na. Lagi itong sinasabi sa atin. Ang pananaw mo dapat yung pangwalang hanggan. Okay? Kung baga sa tingin, sa titig, pagos. Okay? Hindi ka lang nakatingin dun sa present na situation. But you have to look on what is waiting for you in the future. What awaits you in eternity. Okay? Kung minsan may mga times na parang di na natin makayanan yung ugali ng katabi mo linggo-linggo sa simbahan, o kaya hindi mo na matiis yung sunod-sunod na utos o sermon ng cell leader mo na feeling mo ikaw lang ang nakikita niya. Okay? Kasi baka ikaw ang may diferensya. Kaya ikaw ang laging nakikita. So, tiisin mo na lang, okay? Yun ang magpapatibay kasi sa'yo. Yung mga stretching na ginagawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin, that will strengthen us. Yun yung magpapatibay sa atin. Kaya wag nating i-take your for granted. Wag nating i-resist. Okay? Pag pinagalitan ka ng pastor, wag kang magalit. Kasi may ginagawa sa iyo si Lord. Okay? Pagka nasa loob ka ng simbahan, may nakikita kang hindi tama. Check your heart. Sabi ko nga, baka ikaw ang may diferensya. Okay? Ibig sabihin, may ginagawa sa iyo ang Panginoon. Pag nahihirapan ka na sa pagiging Kristiyano mo, check mo ulit ang puso mo kasi hindi dapat nangyayari yun. Okay? Pero the fact na may nararamdaman ka, what I'm saying is may ginagawa sa iyo ang Panginoon. Ibig sabihin, you have to recognize. Okay? Hindi natin sasabihin na nandyan si Lord kasi ang dami ng pagkain namin sa bahay. Yes, yung blessing ng gagaling kay Lord yun. Pero, bilang ikaw ay anak ng Panginoon, lagi siyang nandyan. Even in those times na nahihirapan ka. Bakit? Kasi binabago ka niya. Kasi may ginagawa siya sa puso mo. The thing is, you have to recognize it para magkaroon ng kabuluhan yung ginagawa ng Panginoon. Eh kung every time na mahihirapan ka, ay maghahanap ka ng ibang church. Okay? Pag pinagsama-sama ang lahat ng attendance ng church sa binangunan, nandun yung pangalan mo. Okay? Nagkaroon ng sports fest. Lahat ng church sa binangunan. Magaling kang mag-basketball. Kaya lang, hindi na daw to active. Kunin natin. Kahit di active, kontakin na lang natin. Mahilig tong mag-basketball, magaling to eh. Okay? Isinama sa line-up. Pagtingin ng committee, kasama sa limang team. Kasi limang church pala yung pinagaling. Okay? Let's always hear from God kung anong gagawin niya sa atin. Huwag tayong lipat ng lipat, okay? Pagka nandyan ka sa church na yan, ibig sabihin, may gagawin ng Panginoon para sa iyo. Okay? So, kung mahilig tayo mag-exercise, alam natin na hindi lang yung pagbubuhat ng weights ang magpapalakas ng muscle natin. Tama ba yun? Sino yung mga nag-weights dito?
Okay? Kahit yung stretching, it will strengthen our muscles. Kaya kung mapasahan mo yung mga pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon, ibig sabihin yung mga dadating na pagsubok sa atin ay kayang-kaya na nating harapin. Okay? Kung natiis mo yung cell leader mo, na feeling mo ay lagi na lang galit. Okay? Pag ikaw na ang humahawak, wow, kayang-kaya na. Diba? Kaya i-appreciate natin sila. Yung mga taong pinapadala sa atin ng Panginoon. Diba? Yung kasama mo sa bahay, na lagi kang iniinis. Kasi pagdating mo sa labas, may hawak ang mga tao. Wow, kahit anong gawin sa'yo, hindi ka na naiinis, hindi ka na apektuhan. Bakit? Na-train ka na nung kasama mo sa bahay. Kailangan lang ma-recognize natin yung pagkilos ng Panginoon para ma-appreciate natin. Okay? Nandiyan si Lord, whatever your situation is. So again, maging willing ka na ma-stretch at sasabihin ko puto ulit, learn to get out of your comfort zone. Huwag nating ikulong ang sarili natin by limiting ourselves na hanggang dito lang tayo. Okay? Pag nililimit natin ang sarili natin para tayong naglalagay ng kulungan natin, dito lang ako. Hindi na ako lalago. Ayoko na. Okay? At pag nililimitahan natin ang sarili natin, sa totoong buhay lang, hindi ang sarili natin ang nililimitahan natin. Nililimitahan niyo ang Panginoon. Nililimitahan niyo kung anong pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay niyo. Okay? Sinabihan si Yen. Example lang. Mag-Bible study ka na. Ay, wag mo na ako. Kinakabahan ako eh. Hindi ko pa kaya, konti lang ang alam ko. Lagi kong sinasabi to, we have to be yes, men and women of God. Okay? Kasi follower ka ng Panginoon. You don't have the right to say no. Anong tawag mo sa sarili mo? Servant of God. Pero pag may pinagawa sa iyong Panginoon, tumatangi ka. Wow! Ikaw ba yung amo? May nakita ba kayong ganun? Meron. Pero madalas, nawawala yan sa trabaho. Hindi yan tumatagal. Okay? Kasi yung amo dapat ang masunod. Okay? Pag servant, dapat yung amo ang masusunod. Otherwise, huwag mong tawagin na servant ka ng Panginoon. Tawagin mo yung sarili mong bride of Christ. Wow! Bakit? Kasi yung bride daw ang masusunod. Hindi, joke lang. Natawa ako doon, di ba? Okay. Laging sinasabi sa atin, it's not by might nor by power. Sa Zechariah 4:6, di ba? But it's by the Spirit of the Lord. Alam natin yan, pero hindi natin isinasabuhay. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. Anong excuse mo? Pagka alam mo yan, pag sinapuso mo yan, ano pang idadahilan mo? It's not you, it is the Lord. Ano kinakatakot mo? Okay, tatawagin ka ba ni Lord para ipahiya ka? Kung napahiya ka, hindi si Lord yun, it's you. Because there's something in you na may pinoprotektahan ka, that's pride. Okay? Napahiya ka kasi meron kang something sa puso mo. Nung nagsasalita ako, wow! Pinagsalita ako ni Lord sa palengke. Wala namang nakikinig sa akin. Nasasaktan ako. Si Lord ba yun? Nanggaling ba sa Panginoon? Hindi. I would not even say that it comes from the devil. It can be, but 90%, most probably 90% ay galing yun sa sarili mo. Dahil may pinoprotektahan ka sa sarili mo, kaya napapahiya ka. Okay? Walang nakakahiya
pag ang pinapagawa sa iyo ay gawain ng Panginoon. Dapat ba natin ikahiya ang gawain ni Lord? Hindi. Saan daw tayo mag-boast? Sabi ni Pablo, diba? It's boasting the Lord. Kaya hindi dapat natin ikahiya ang mga bagay na yun. I hope na after this message, mas maging willing na ang bawat isa sa atin na mag-respond sa calling ni Lord. Immediately, sa mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Sana after this message, mag-respond na tayo. Again, January lang tong team na to. Mag-expired na sa February. Baka maiwanan kayo. Okay? Ang dati training gamit ng GCMC, ngayon bullet train na. Kaya madaliin nyo. Okay? Ang alam ko, hindi ko alam kung nagawa na, pero maglalagay tayo ng papel dyan sa attendance natin kung anong gusto nyong salihan. Okay? Kaya mag-isip na kayo, pag-pray nyo na. Lord, sa inyo ko gagamitin. Sulat kayo sa attendance. Okay, nakalagay doon. Anong gusto mo? Intercessory? Or what? Worship team? Kasi mas magaling pa akong kumanta kay Audrey. Okay? Mas magaling pa akong tumugtog kay Naomi. So, pag-pray mo yan. Kung may talent ka dyan, pag-pray mo sa Panginoon. I don't want to end with this. Okay? Just a short story. Sabi dito, meron daw isang lalaki. Tapos pumunta siya dun sa kanyang doktor. Okay, sabi niya, Dok, ano bang problema sa akin? Kasi yung mga dati kong nagagawa, hindi ko na magawa-gawa. Dati, ang dami kong nagagawa sa loob ng bahay. Ngayon, talagang hirap na ako sa paggawa. Pwede bang explain mo sa akin, Dok? Yung malinaw lang, layman's term. Huwag mo kong gamitan ng mga scientific name. Tapos sabi ng doktor niya, okay, sige, sasabihin ko sa iyo in plain words, layman's term. Hindi mo nagagawa yung mga ginagawa mo kasi ang tamad mo, pero wala kang sakit. Sabi niya, ano pong scientific name yun para masabi ko sa asawa ko? Okay? That story is just a reminder na by nature, ayaw natin ng madaming ginagawa. Gusto natin komportable lang tayo. Okay? Gusto natin relax lang tayo. But God is telling us right now that He wants to enlarge your tent. He wants to enlarge you. He wants you to grow. And for us to enlarge our tent, we need to give effort para masunod natin ang Panginoon in this aspect. Huwag natin hayaan na kung ano yung sarili nating gugustuhan ay iyon yung manghihinabaw, iyon yung susundin natin. Okay? Let's obey the Lord kasi it is better daw. Okay? And last verse, okay, sabi sa atin ng Panginoon sa Hebrew 3 and verse 15, and please hear this. This is what the Lord is telling you and will tell you right now. Is telling you right now. This is the last verse. Ang sabi ng Panginoon, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. God wants you to respond to Him right now. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.